Hi, good afternoon. I'm George Paquet of Amazing Hope Crossover Campus. Direct disciple nga pala ni Pastor Paul. So yun, at first, nung tinuturo niya sa akin yung first fruit na pagbibigay, syempre medyo aloof or medyo malungkot at the same time kasi sabi ko, faithful naman na ako sa pagbibigay ng tithes eh. So bakit kailangan ko pa mag first fruit? Then syempre, as a direct disciple ni Pastor Paul, inaral ko, binasa ko yung Biblia. Sabi ko nga, basta under the logic or under the principles of Bible, susundin ko yan. Then yun, nag-start ako magbigay na ng first fruit. Then, sinama ko na siya sa aking discipline when it comes sa pagbibigay sa Panginoon. So, naging maayos naman ang naging resulta nito. Then yun, after kong nakapagbigay ng unang first fruit sa simbahan, actually iba yung naging dating niya when it comes sa hanap buhay ko, sa negosyo. Nagbukas siya ng maraming opportunities, hindi lang sa isang business by business, people by people, connecting from one another to another tao. So, napakagaling ng paggalaw ng Panginoon sa buhay ko. Actually, baka naguguluhan kayo, it's not about the money ha. At first, yung pagbibigay ko ng first fruit, siyempre, doubtful, malungkot, siyempre. Pero later on, nung na-practice ko na siya, nagbigay siya sa akin ng kasiyahan at the same time, contentment. Kasi maliban sa nag-glorify ko si Lord sa buhay ko, bilang pag-provide niya sa akin, is nagbibigay ko rin yung karapat-dapat dun para sa pastor ko, which is na isa sa matalik kong kaibigan. So, one challenge ko sa mga church member or sa mga makakapanood man ito, pag-pray nyo muna, magbasa kayo ng Bible, then ask God for wisdom. Siyempre, hindi naman tayo lahat is makakaintindi nung ganitong pagbibigay sa simbahan. Siyempre, we're living in the world na kung kailan necessities natin ng pera. Pero hinahamon ko kayo, magbasa kayo ng Biblia, magdasal. Then, tignan natin kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Dahil yung first fruit is hindi lang siya about sa transactional na pagbibigay ng pera sa simbahan, pag-glorify ng simbahan, or pagbibigay sa pastor. It's all about darating yan sa aspeto na pinagkakatiwala mo yung pera mo sa Panginoon. Na wala. Sabi nga nila, di ba? The Lord gives and the Lord takes. So, kung ano man yung binigay sa'yo ng Panginoon, free flow. Hayaan mong dumaloy lang yung biyaya at dadaloy din yan sa ibang tao. So yun, ako nga pala ulit si George Paquet ng Amazing Hope Crossover Campus. Bumabati ng magandang umaga. Kat! My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days
Purihin ng Panginoon Diyos. Magandang araw po sa ating lahat. Happy New Year sa ating pong lahat. Good afternoon, good morning, good evening, good afternoon. Magandang araw po sa ating lahat. Nasan man po kayong panig ng mundo ngayon. Gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw po ng linggo, and I hope that you are all doing well. Today is the first Sunday ng atin pong taong 2026. Happy New Year. Pwede po bang i-type nyo muna sa comment section? Happy New Year. This is Pastor Paul Balgos of Amazing Hope Crossover Campus na nandirito po at handa po na mag-serve sa inyo sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. Grabe, napakabilis ng Panginoon ay ng panahon. At syempre, napakabilis din naman ng Panginoon sa pagkilos niya sa ating buhay. Whether may pinagdadaanan man tayo, kagaya ng lagi ko pong sinasabi sa inyo, ano man po ang ating mga pinagdadaanan po ngayon, gano'n man katindi, kahirap, ka-challenging, tiyak mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. At napakabilis po talaga ng panahon. Last year, we just greeting one another. Happy New Year, Merry Christmas. Ngayon, Happy New Year na naman, taong pong 2026. At syempre, gusto ko po kayong i-welcome sa atin pong first installment ng ating pong 2026, January 2026 series entitled Prosperous New Year. Pwede niyo po bang i-type sa comment section yung Prosperous New Year? And tayo po ngayon ay live, no, na nagbabahagi ng mabuting balita ng ating po Panginoon. Prosperous New Year, isang masaganang taon. Last Sunday, close po natin yung message natin for the whole year of 2025. Ang pinaka-last message natin, di ba, patungkol din po sa prosperity, na kung saan pinakita ko po sa inyo that biblically, hindi lamang po ito about spiritual prosperity, kundi yung ating pong financial prosperity. Pinaliwanag ko po sa inyo yan na importante na marunong po tayong mga managers, magaling po tayong mga stewards, na kung ano po ang ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Whether ikaw ay estudyante, nagtatrabaho, negosyante, at pinag-usapan din po natin last week lang po yun, yung ating pong physical prosperity. Ingatan po yung ating katawan, sapagkat ito po yung ating pong ginagamit na, alam mo yon, pantrabaho, paglalakad, sa pagkain. Ingatan po natin yan. At yung syempre ultimately pinaka-importante sa lahat yung ating pong spiritual prosperity. At karugtong po ito dahil ang desire po sa atin ng Panginoon ay mag-prosper po tayo, maging masagana po yung ating buhay, whether ito po ay sa finances, ito po ay sa physical, ito po ay sa spiritual. Lahat po kasi ng mga matatagumpay, at lahat naman po siguro tayo, hindi naman po masama ito na gumagawa ng mga New Year's resolution, nagsiset po tayo ng mga tinatawag po natin mga goals, mga plano natin for the whole month. Every year yan, for the whole year. No? Every year ginagawa po natin yan. Lahat po kasi tayo, ang desire po natin ay maging successful. Kung ikaw man po ay nagtatrabaho, nag-aaral, gusto natin maging successful na mga Christians, maging matagumpay. Pero gusto ko pong tandaan po ninyo na lahat po ng matatagumpay na tao, meron po yan nahihit na priority. Everybody type that in the chat, priority. Why? Because your priority determines your destiny. Kung ano daw pinaprioritize mo, yun yung mararating mo. At yung priority mo, yun daw din po yung magdedetermine kung ikaw ay magtatagumpay o hindi. Kaya importante po yung atin pong mga dapat pong unahin for us to have a prosperous new year. And right now, I believe na ang pinaka-pinaprioritize po dapat natin ay kung ano po yung prioritize ng ating pong Panginoong Jesus. Yung buhay po ni Jesus Christ, sobrang successful po yan. Nahit po niya yung kanyang mga goal, lalong-lalo na yung kanyang goal po na mamatay sa krus, no? Para bayaran po, tubusin ang ating pong mga kasalanan. Now, today, hayaan niyo pong umpisahan natin yung ating pong series for the whole month of January. At ito po yung pinaka-opener ng ating pong mga pag-uusapan hanggang matapos po yung taong pong 2026. Let's look at how the greatest man who ever lived on earth started his journey doon po sa victorious life, sa successful ng kanya pong buhay dito po sa lupa. Ang pag-uusapan po natin ay yung account po na naisulat ni Matthew sa Matthew chapter 4, verses 1 through 11. Hindi ko na po babasahin isa-isa, i-istorya ko na lamang po sa inyo because mamaya sa mga points po natin, doon din ko po i-explain ko yung mga verses na yan. Pero bigyan ko lang kayo ng context
ng buong Matthew chapter 4 verses 1 through 11. Sisimulan ko po yung pag-share sa inyo ng background sa Matthew chapter 3. Sa Matthew chapter 3 po, nakikita po natin, kung babasahin po ninyo inyong mga Bible, na bautismuhan po si Jesus Christ. Diyan po bumaba yung Espiritu Santo at pinahayag po ng Ama ang kanyang identity bilang minamahal na anak. Di ba? Sabi po niya, in whom I am well pleased. Now, ito pong Matthew chapter 4, verses 1 through 11, after niya po mabaptize, ang identity na iyon, yung Son of God, sabi ng Father, in whom I am well pleased, yung identity na iyon ay sinubok po sa wilderness. Type po sa comment section, wilderness. Yan. Sa wilderness po, hinarap po ni Jesus ang tukso, hindi po bilang Diyos, kundi bilang tao. At sa bawat tukso po, yan, may mga needs, may pride, yan yung tinitempt sa kanya ni Satan, yung power. Tinalo niya ang dyablo gamit ang salita ng Diyos. Hindi po yung kanyang sariling kapangyarihan. At magandang pag-usapan po natin ito because importante po na sa buong taon na ito, maihanda po natin ang ating sarili sapagkat hindi po tayo exempted sa mga temptations. Hindi po tayo exempted sa mga trials. Marami po tayong mga kakaharaping pagsubok. Pero dito po sa passage na ito na pag-uusapan natin, ipinakita po ni Jesus Christ yung kanyang character, yung pagsunod niya sa Ama, at yung pagiging karapat-dapat po niya, yung confirmation para sa mga makakabasa at makakakita nito na siya po yung Messiah, siya yung Christos, siya yung Christ, no? Kaya po sabi ng verse 11, na pagtagumpayan niya yung mga temptation, sabi po ng verse 11, then the devil left him, and angels came and attended him. Ito pong verse 11 na to, this is a big verse, no? Makakapulutan po natin ng aral ito. Ano yung mga ginawang hakbang ni Jesus Christ na nagdala po sa kanya sa isang matagumpay na buhay dito po sa lupa? Now, ganun din po ang dapat nating mapulot ngayon kung meron man tayong kukuhanan na example na bago meron siyang gawin, may inumpisaan muna siyang gawin. Ano yung preparation, ano yung mga pinagandaan ni Jesus Christ bago siya lumarga doon sa kanyang misyon dito sa lupa. Now, samahan niyo po ako bilang mga Christian, ano yung mga kapupulutan nating aral sa buhay ni Jesucristo upang magsilbing aral po sa atin para magtagumpay po tayo this 2026. That is why today, this afternoon, this morning, depende anong oras po kayo nakakapanood, join me in our message entitled Journey to Victory. Everybody type na rin the chat, Journey to Victory. Yan. Type nyo nga po sa comment section, Journey to Victory. Now, the million-dollar question na sasagutin po natin sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras po kayo nakaka-attend ng ating pong online pananambahan. How to start your journey to a victorious life. Ulitin ko, how to start your journey to a victorious life. I believe lahat po tayo, we are desiring this year, ito ang taong ko. Di ba, may mga ganyan sa social media, akin itong taon to. Now, ang tanong, paano mo mapagtatagumpayan at paano mo may set up yung buhay mo nang sa gayon, mapunta ka doon sa paglalakbay na meron kang victorious life this year. At titignan po natin yung salita ng Diyos na magsisilbing gabay at aral po natin for us to have a victorious life this 2026. Sa mga ready na po, i-type nyo sa comment section, I am ready. Come on, sino po dito handang mag-receive ng salita ng Diyos for 2026? Unang pananambahan natin for 2026. I-type nyo, I am ready. Come on. Sige, simulan po natin sa verse 1. Sabi po ng verse 1, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Now, how to start your journey to a victorious life? Number 1, you need spiritual guidance. Now, bigyan ko kayo ng context ulit para at least ma-establish atin what is happening in this certain passage ng scripture. Pagkatapos ng baptism ni Jesus Christ sa Jordan, pagkatapos ng affirmation ng Ama, di ba sabi, you are my beloved Son, in whom I am well pleased. Now, hindi niya nilid yung sarili niya. Jesus did not start his ministry journey independently. Actually, after ng baptism, meron temptation, doon pa lamang po siya nag-umpisa ng kanyang ministry. But Jesus did not start his ministry journey independently. Kung may karapatan man, now you need to understand this na kung may sino man sa lupa na may karapatan magsulo, si Jesus yun.
Pero pinili niya yung guidance ng Spirit. Now, tingnan niyo saglit itong verse. Sabi mo ng verse 1, then Jesus was led. Yun. Yung salita pong led, galing po yan sa salitang Greek na anago. Na ang salitang ginamit dyan, yung anago, ay nangangahulugan po to conduct, to lead, to bring up from a lower place to higher place. So from here, dinala siya to offer up as a sacrifice, to lead out, or to produce. Now, napakalalim po nito. Hindi lang ito direction. Hindi lang direction ang guidance ng Spirit. Ito po ay pag-angat, paghubog, at kung minsan pag-alalay ng sariling proseso ng Diyos. Hindi proseso mo, kundi proseso ng Diyos. Now, inangat si Jesus Christ ng Spirit, papunta saan daw? Wilderness, papunta ng desert. Hindi sa pulpit, hindi sa pagpapagaling, kundi pinadaan siya sa disyerto. Now, ano pa natin matutunan dito? Ang wilderness, ito yung pwede po natin. How can we apply it into our lives? Ang wilderness, yan po yung training ground natin. Hindi po yan punishment. Hindi ko po alam kung sino yung may mga matitinding pinagdadaanan po ngayon. Ngayon, 2026, ano yung mga, grabe ka na, 2026, umpisa pa lang. I don't know kung ano yung mga wilderness ninyo, but yung wilderness na pinagdadaanan ninyo, hindi po yan punishment. It's a training ground. Kaya pwede pa natin matutunan dito practically, don't start or continue your spiritual journey alone. This 2026, kung may mga failures ka ng 2025, sarili mong galawang sinusunod mo, sarili mo lang direction, do not start or continue your spiritual journey this 2026 alone. Imagine mo si Jesus Christ mismo, full of the Holy Spirit, controlled by the Holy Spirit, led by the Holy Spirit. Sino tayo para sabihin kaya ko mag-isa? Ulitin ko, kung si Jesus Christ controlled, full of the Holy Spirit, led by the Holy Spirit, sino pa kaya tayo para sabihin natin kaya ko mag-isa? Kaya importanteng matutunan natin. Kaya maraming tao ngayon, ang bilis nila ma-burnout, ang bilis nila magkaroon ng confusion, ang bilis nila mag-compromise sa kanilang faith because they do not have spiritual guidance. Why do we need spiritual guidance? Bakit kailangan ba natin ng guidance spiritually? Number one, kasi kinakailangan po natin ng someone to be with us. Sabi po ng Luke chapter 4 verse 1, then Jesus, full and controlled by the Holy Spirit. Tingnan natin ito sa Amplified Bible, yung classic edition nila. Then Jesus, full and controlled, full and controlled by the Holy Spirit, returned to the Jordan and was led in by the Holy Spirit. Ang Spirito po, hindi lang yan nagtuturo. Yung Holy Spirit po, this 2026, you need to understand, hindi lang yan nagdidirect, hindi siya nag-uutos lang, siya ay kasama po natin. Yan, di ba, sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Sa John chapter 14 verse 16, He will be with you forever. Yan ang pangako ng ating Panginoong Hesus, yung Espiritu Santo na meron ng kada believer. Na malaking katanungan ngayon, tanungin kita, sino ang naglilid ng mga decisions mo? Espiritu ba o sarili mo lang? Kasi kung si Jesus Christ ay nagpasakop sa guidance ng Spirit, lalo na po talaga dapat tayong mga ordinaryong tao lang na minsan sobrang dami nating struggle, dapat nagpapalit po tayo sa Holy Spirit. The Holy Spirit does not just show the way. Hindi lang niya pinapakita yung daan, He walks the way with you. Kasama po natin ang Holy Spirit. I pray that this 2026, magpag-guide po tayo sa Holy Spirit. Sundin natin yung sinasabi ng banal na Spirito sa pamamagitan ng banal na salita. Bakit kinakailangan natin ng spiritual guidance? Kasi we need someone to be with us. Pangalawa, we need someone to bring out the best in us. Yan. Sabi ng verse 1, sa Amplified, then Jesus was led, guided by the Holy Spirit into the wilderness, sa disyerto, to be tempted. Uy, teka muna. Akala ko ba hindi nagtetempt ang Diyos? Bakit siya mismo yung nagdala? Now, mamaya papaliwanag ko sa inyo yung dalawang ibig sabihin nung Greek word na yan. Now, be tempted, tested, and tried by the devil. Now, you need to understand that Jesus was tempted in all points like we are. Lahat po tayo. Yan po yung pinag-uusapan po ngayon among theologians sa Christian community. Ito po yung tinatawag na doctrine of peccability at doctrine of impeccability. Pag sinabi pong peccability, sabi nila Jesus is capable of sinning. Yung peccability, capable of sinning versus impeccability, incapable of sinning of Christ. Issue po yan
whether si Christ ba ay pwedeng magkasala o hindi. Now, you need to understand that Jesus Christ, when He came here on earth, meron po siyang dalawang natures. Okay? Human at saka divine. Yung pagka-Diyos, yung pagiging divine ni Christ, ano po yan? Impeccable po yan. Ibig sabihin, hindi po pwede magkasala yung pagiging pagka-Diyos niya. But yung humanity niya, peccable, capable of sinning. However, buti na lang, Diyos siya na nagkatawang tao. That's why Christ lived a life of sinless. Sinless life po siya. Kaya po merong Hebrews chapter 14 verse 5, sabi ng Bible, meron tayong priest, sabi niya, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness. Yan po sabi ng verse 15. But we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Kinonfirm din po yan, hindi lang ng writer ng Hebrew, kundi ng writer po ng 1 Peter, which is si Apostle Peter. Sabi ng verse 22 ng chapter 2 ng 1 Peter, he committed no sin, neither was deceit found in his mouth. So, ano ang purpose ng temptation? Yan. Ang purpose ng temptation ay para ipakita sa mga taong makakabasa nito at sa mga tao nung unang panahon na si Jesus ay karapat-dapat at qualified para sa kanyang ministry bilang Messiah. Now, take note ha, may nagtanong nito sa content ko, kung Diyos si Jesus Christ, ba't tinempt siya ng demonyo? Tinempt siya ng demonyo, hindi porkit tinempt siya ng demonyo, ay hindi na siya Diyos. Hindi ito para patunayan sa Ama, kundi para patunayan sa iba. Hindi na kailangan patunayan ni Jesus Christ sa Ama na para malaman niya. Alam niya na, dineklara na nga ng Ama sa chapter 3. Ito yung minamahal kong anak na lubos kong ikinalulugdan. Now, you need to understand na ang temptation ni Jesus Christ ay para maunawaan ng mga tao yung kanyang qualifications para sa ministry. Qualified siya sa pagiging Messiah. Ang salitang tempted, ito yung sinasabi ko kanina, ang salita pong tempted, meron po yung dalawang kahulugan. Sa Matthew chapter 4, ang salita pong tempted, yung ginamit sa verse na binasa natin, ay peradso. Okay, peradso. Meron po yan dalawang gamit, depende sa layunin. Ulitin ko, yung salitang peradso, na tempted, Greek word na peradso, yung Greek word ng tempted ay peradso o peradso, may dalawa pong gamit, depende sa layunin. Now, ganun yung maigi ito. Yung hikayatin sa kasalanan, ginawa ni Satan sa kanya, yun yung intensyon ng dyablo. Pero yung subukin para patunayan kung totoo o valid yung pagiging Messiah niya, ito yung pinahihintulutan ng Diyos. Kaya sabi ko nga kanina, kaya ginamit natin yung amplified version para ipakita sa inyo. Sabi sa verse 1, then Jesus was led, guided by the Holy Spirit into the wilderness, to the desert, to be tempted by the devil. Pero nakalagay dyan, tested and tried. Now, pakinggan nyo maigi. Ang layunin ng dyablo, hikayatin siyang magkasala kasi nga yung kanyang laman, Diyos na nagkatawang tao. Now, pero sa panahong ito, pinahintulutan ito ng Diyos para ano? Para patunayan sa tao na makakakita at makakabalita nito na totoo si Jesus Christ, na valid siya, na siya yung Messiah. Magkaiba ang layunin, pero iisa ang pangyayari. The devil tempted Jesus to make him fall, but God allowed the test to prove who Jesus truly is. Now, ano pwede natin matutunan yan? Bakit theologically pinaliwanag ko yan? Kasi ang temptation ni Jesus Christ ay para patunayan ang kanyang karakter. Hinarap ni Jesus ang tukso bilang tao, hindi bilang Diyos. Tinukso siya sa kanyang pagiging tao, hindi sa kanyang pagka-Diyos. Yan. Now, yung devil, yung salitang devil, maninirang puri yan, deceiver yan, tagapag-accuser of the brethren yan. Now, bakit ko sinasabi ito? Because like Jesus, lahat din po ng mga mananampalataya, yung mga tigasunod ni Kristo, is being tempted in every area of our lives. Kaya gusto ko sabihin sa inyo that the most miserable person on earth is the one who is guided by no one. Kaya kapag ikaw ay walang nag-guide sa'yo, wala kang kasama, lalong-lalo na hindi ka guided spiritually, delikado ka. Why? Hindi ka pwede, if you're a Christian and if you're listening right now to me, hindi ka pwedeng magtagumpay sa spiritual life mo kung wala kang spiritual guidance.
'Di ba? Imagine mo kahit nga yung mga makapangyarihan tao tulad ng mga hari, mga presidente, meron yung tinatawag na spiritual advisors. Kaya in this passage, Jesus was led by the Holy Spirit. Remember, kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, Jesus was in the flesh during this time, so he needs spiritual power. Likewise, yan. Kung ikaw ay nasa laman, malakas ang hatak ng laman, you need the guidance of the Holy Spirit. Kaya kung ikaw ay tatay, malakas ang hatak ng laman. Hatak ng mga kumpare, mag-inom tayo, maglasing tayo, mambabae tayo. E iba naman, mga nanay naman, magloko tayo. Wag na natin gawin yung tama. Manchismis tayo. O ikaw naman ay kabataan, sumagot ka sa magulang mo, manood ka ng mga malalaswa, wag ka mag-aral. Grabe, yung spirito ng katamaran, grabe yung hatak ng laman. That's why you need the guidance of the Holy Spirit. Listen to this very carefully. Matindi ang bakbakan ngayon sa spirito. Why? Kasi ang gusto ni Satan, huwag kang magpa-guide kay Lord. Ang gusto ni Satan, hindi ka guided spiritually. Kaya don't forget na tiyak na may wilderness ngayon 2026. May kakaharapin po tayo. Ito po yung panahon na makakaranas tayo ng matinding temptation, makakaranas po tayo ng matinding mga pagsubok. But if you have spiritual guidance, yung wilderness na yan, gagamitin niya ni Lord bilang platform or stage para ipakita yung kanyang kapangyarihan na superior siya laban sa demonyo. How to start your journey to a victorious life this 2026? You need spiritual guidance. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So point number 2, sabi po ng verse 2, and after 40 days, yan na, after 40 days and 40 nights, nag-fasting siya. He was hungry. So ano po yung una? How to start your journey to a victorious life this 2026? You need spiritual guidance. Pangalawa, you need spiritual discipline. Type nyo nga po sa comment section, spiritual discipline. Kaya po, importante yung atin pong tinatawag na prayer and fasting. Come on, type that in the chat. Prayer and fasting. Doing prayer and fasting regularly, ito po yung spiritual discipline po natin yan mga Christian. Yung iba, ginagawa nila yan every first week of the year. Tapos meron silang mid-year prayer and fasting para ano? Para pahinahin ang ating laman at para palakasin yung ating connection with the Lord. Para lalong isik yung ating Panginoon. Sinasakripisyo natin yung ating pagkain para lumakas yung ating spirito at mas maging sensitive po tayo sa boses ng ating Panginoon. Doing fasting and regular devotion like prayer and Bible reading, yung ginagawa natin na PLDT, spiritual discipline po yan. Prayer meeting, spiritual discipline. Life group Lord's Day, nandiyan ang salita ng Diyos, yung devotion, lalong-lalo na yan. Yung mga trainings natin, spiritual discipline yan. Why? Bakit po natin kinakailangan maging disiplinado spiritually? Because wala pong spiritual victory kung walang spiritual discipline. Bakit kinakailangan natin ng disiplina? For preparation. I-type nyo nga po sa comment section, for preparation. Tignan nyo ha. Sabi po ng The Message, Matthew chapter 4, verses 1 and 2. Next, Jesus was taken into the wild, meaning sa wilderness, sa desert, by the Spirit for the test. Iti-test pala. The devil was ready to give it. Jesus prepared for the test by fasting 40 days and 40 nights. Pakinggan maigi. Jesus, pinaghandaan daw niya yung test sa pamamagitan ng pag-aayuno ng 40 araw at 40 gabi. That left him, of course, in a state of extreme hunger. Gutom siya. Now, bakit kinakailangan natin ng spiritual discipline? Why do we need to fast? Kasi yung pag-fasting, preparation po yan sa matinding gagawin po ni Lord at matinding gagawin natin sa 2026, sa ating buhay. Now, you need to understand that throughout the scripture, yung wilderness po, yung desert, lugar po yan ng preparation, lugar po yan ng waiting saan? Sa move ni Lord, at lugar po yan ng learning para magtiwala sa grace at mercy ni Lord. Now, for 40 days and nights, si Jesus Christ, He remained in the wilderness without food and getting ready for what comes next. Now, may mga examples po sa Bible about 40 days and 40 nights. Let me give you an example. The first one, 40 days and 40 nights, si Noah,
tsaka yung kanyang family, they endured the flood on board doon sa arko. Dahil sinabi po sa kanila ni Lord na ito yung mangyari, lalong-lalo na kay Noah. 40 days and 40 nights. After nun, nakita nila Noah yung bagong simula ng mundo. Isa pa, 40 days and 40 nights si Moses, nag-fasting po siya sa Mount Sinai para inscribe po yung mga salita, yung covenant ni Lord sa mga Israelites. 40 days and 40 nights. Si Elijah, 40 days and 40 nights, fasted in the desert before receiving new commission from God. Isa pa, 40 years ang mga Israelites. Ito, 40 naman to. Years, pero 40 pa rin. Nag-wander po sila in the wilderness bilang disiplina sa kanila Lord, pero in preparation pa rin dun sa kanilang arrival sa promised land. Imagine namin mga Israelites, 40 years nagantay, when in fact 11 days pwede nilang marating yung promised land because of the disobedience ng mga nauna sa kanila, kasi pine-prepare ni Lord yung mga new generation na mga Israelites na papasok sa promised land. You know, sometimes may mga bagay sa buhay natin na tila baga paikot-ikot tayo na pwede namang 11 days lang, bakit naging 40 years? Because may dinidil po sa atin ng ating Panginoon. Now, balik tayo doon. Ano lang yan, some practical application. No? Pero, balik tayo sa pagpa-fasting. Sabi ni Jensen Franklin, when the Holy Spirit calls you to fast, He is preparing you for what is ahead. Litin ko, when the Holy Spirit calls you to fast, He is preparing you for what is ahead. Kaya ngayong taong pong ito, mamaya, announce ko, meron po tayong yearly prayer and fasting. Mamaya, lalagay ko po yan sa atin pong, dito sa comment section para makasabay po kayo. At yung mga posters natin, ilalabas din po natin sa mga social media natin para lahat tayo, if you're praying for something. No, mamaya, announce ko yan. So, tingnan nyo ito maigi ha. Kailangan natin ng spiritual discipline, particularly sa ating spirito, yung pagpa-fasting for preparation. If you are preparing for something, if God wants you to do something, if God gives you a vision, a mission, na ito gagawin mo this 2026, you'll be starting a life group, you'll be winning many people, you'll be starting a Bible study group in your family, you'll be sharing the good news in your classmates, you need to be prepared. Kasi, place of preparation ng wilderness, I don't know kung saang wilderness ka ngayon, pero watch out. Possible na ginagamit siya ni Lord yung pinagdadaanan mong problema ngayon. Huwag mong tingnan negative yan. Ang mga wilderness, meron niyang meaning sa Bible. Place of preparation yan. Maybe God is preparing you for something big this 2026. Place of waiting yan for God's next move. Masyado ka mabilis. Slowing down is not bad. Sometimes God allows you to slow down for you to hear His voice, for you to receive His vision for your life. Place of learning din yan para magtiwala, para magantay kay Lord. Bakit kailangan natin ng spiritual discipline? Una, preparation. Pangalawa, for power. Sabi ng verse 10, Jesus said to him, "Get away from me, Satan." Yan na, tinimp siya ni Satan. The scripture says, you must worship the Lord your God, serve Him only. Kinukot niya in Deuteronomy chapter 6, verse 13 dyan. Kaya sabi ng verse 11, so the devil left him. Kaya importante po yung ating pong pagfa-fasting. We need to fast. Type mga sa comment section, prayer and fasting. Why? Because fasting releases God's supernatural power. Let me just repeat it. Fasting releases God's supernatural power. Ito po yung tool that we can use when there is opposition to God's will. May gustong gawin si Lord sa family mo. May gustong gawin si Lord sa growth mo, sa maturity mo. May gustong gawin si Lord sa community. May gustong gawin si Lord sa classroom mo. May gustong gawin si Lord personally sa'yo. There will be opposition. Wag kang maniniwala na easy ang Christian life. Christian life is easy in a sense kasi kasama natin si Lord. But in one sense, it is not easy. Why? There will be temptation and trials. Susubukin itong 2026 natin. There will be attack from the enemy. Why? Because Satan would like nothing better than cause division. Gusto niya divided ka, gusto niya discourage ka. Oy, pangilan din yan. Gusto niya defeated ka, gusto niya depressed ka, gusto niya in doubt ka lagi. Kaya importante yung pananalangin po pag prayer and fasting. Now, kasi marami pong nabibiktima ng hallucination kasi hindi talaga sila nagdi-devotion. Ulitin ko,
Maraming mga Christian ngayon, professing Christian, na nabibiktima po sila ng hallucination, yung 5D, kasi hindi sila nagdi-devotion. The secret to overcoming division, discouragement, defeat, depression, and doubt is devotion. Kaya importante, nakakapakinig ka pa rin, one-on-one, Bible reading. Kaya kung di ka pa marunong magbasa ng mag-devotion, i-chat niyo po ako, I'll help you. Or kung meron naman kayong mga live group leaders, tanungin niyo po. Meron po tayong mga guidelines for devotion for us to really hear the word of God. Now, if you want to be spiritually strong, you need to be spiritually disciplined. This 2026, let me just repeat it. If you want to be spiritually strong, gusto mo maging spiritually malakas, spiritually dapat disiplinado ka. Di ba? Yung mga nag-gym. If you want to be physically strong, you need to be physically disciplined. Hindi pwedeng puyat ka lang, hindi pwedeng hindi ka nag-exercise, hindi pwedeng hindi ka natutulog ng tama, hindi pwedeng hindi ka kumakain ng tama. Discipline na yun. It takes a lot of discipline for you to be strong physically. Financially, ganun din. If you want to be financially strong this year, you need to be disciplined. Ganun din po sa ating spiritual life. Kaya po bilang isang church, meron po tayong prayer and fasting every first month of the year. Now, see posters for details. Maglalabas po yung ating pong multimedia team, social media team, sa mga announcement po natin yan about prayer and fasting, what is prayer and fasting, why do we do, how do we do it. Nandyan po yan. Ilalabas po natin yan starting tomorrow. I believe, mamaya pwede na po natin ilabas yan. Now, bakit tayo nagfa-fasting? Una, 3 S. Sulat niyo po yan. Wala po yan sa outline. Sulat niyo po sa comment section para makakabasa. Una, for us to be sharp. Pangalawa, for us to be strong. Pangatlo, for us to be sanctified. Pag sinabi pong sharp, yung spiritual discipline, yung pag-prayer and fasting, yung mga PLDT natin, spiritual discipline will sharpen your discernment. Yung iyong pang-amoy sa mali, yung iyong pakiramdam sa hindi tama, magiging sharp ang voice ni Lord sa buhay mo. The reason bakit hindi mo naririnig, hindi na sharp, bakit ang porol na ng pandinig ko sa boses ni Lord? Kasi hindi ka na nakikinig sa Kanya. Hindi ka na nagdi-devotion, hindi ka na nagpipray. Kaya this 2026 yan ang ating baguhin. If you want to be spiritually sharp, be spiritually disciplined. Sharpen your discernment. Read the Word of God, pray and fast. Pangalawa, you need to be strong. Kasi hihina ang flesh natin when we do fasting. Pastor, alam mo, pag nagpa-fasting ako, nanghihina ako. Tama naman talaga. Nanghihina naman talaga yung physical natin, but not our spirit. Hihina ang flesh, lalakas ang spirit. Pag may gusto kang mapalayas, kapag may gusto kang ma-overcome, pag meron kang mabigat na pinagdadaanan, if you want to be strong spiritually, dahil alam mo may problema ka sa family, merong challenges, may mission ka to open up a life group, to share the word of God. Alam mo, hindi madali. Gusto mong mapalayas yung mga masasamang spirito sa papalayasin ni Lord through you, yung masasamang spirito, you need to be spiritually strong. And then, why do we do fasting? For us to be sanctified. Kapag kapuno ka na ng guilt, siguro iba sa inyo, hirap mag-umpisa ng taon sapagkat meron kang binibit-bit na mga kasalanan na sa tingin mo hanggang ngayon, parang hindi pa napapatawad ni Lord, parang ang layo-layo ko sa Diyos. Mga kapatid, mag-fasting po tayo. Sharp, strong, sanctified. We really need spiritual discipline as a church. Kaya this 2026, starting tomorrow, sumama po kayo sa ating pong prayer and fasting. Para Para meron po tayong laban for a victorious life this 2026. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Lastly, point number 3, sa verse 3. Dito sasagad na natin yan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabi po ng verse 3, the tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Kung ikaw talaga yung Messiah, kung ikaw talaga yung anak ng Diyos, sabihin mo nga sa mga batong ito na maging tinapay. Uy, merong bakbakan na nangyayari. How to start your journey to a victorious life? Spiritual discipline. You need spiritual discipline kasi merong nangyayaring bakbakan. We need spiritual warfare. Listen to this. Una sa lahat, I want you to understand as a church, as a Christian, spiritual warfare is inevitable. Kung kaya nyo i-spell yan, type nyo, inevitable. Sabi ng verse 3, during that time, the devil came, dumating.
Alam nyo mga kapatid, spiritual warfare is the name of the game. Kaya po tayo nagpapakondisyon this 2026 kasi may gera po talaga tayong sinusuong at susuungin. Hindi pwedeng Christian ka at hayahay lang yung spiritual life mo. There is an ongoing spiritual warfare going on in your life, in your finances, in your family, in your ministry. Kaya importante matutunan natin, spiritual warfare is inevitable. We need to do it. Kaya napaka-importanteng magpakondisyon tayo kasi may gera pong nangyayari. It is inevitable. But, you need to understand, it is also predictable. Hindi siya may iwasan, meron talaga. Pero kaya nating paghandaan. Napipredict siya. Tiyak na may kalaban na darating. Ulitin ko po, this 2026, magkakaiba lang ng itsura, pero pare-parehas pong may umaatake sa atin. Maybe some of us, baka nga habang nagsasalita ko ngayon, may umaatake sa iyo. Habang nagsasalita ko, hindi ka makapag-focus kasi inaatake ka, huwag ka makinig. Urayan mo yung TikTok, ito panoorin mo. Panoorin mo yung vlog na to. Meron tatlong klaseng na-attack po si Satan. Tatlong klaseng attack. Una, lust of the flesh. Type na rin the chat, lust of the flesh. Sabi ng Bible, di ba, sa verse 3, kung tunay ka ngang son of God, sabihin mo nga sa bato, gawing tinapay. Kung saan mahina si Jesus, remember that Jesus Christ, galing sa fasting ito. Kung nagpa-fasting siya, kung saan mahina si Jesus Christ, doon siya inatake ng demonyo. Dahil gutom siya sa pagkain, yun yung pagkain, yung pain ng kaaway. Ayan yung basic type of, attack ni Satan. Ano basic attack ni Satan? Kung saan ka mahina, doon ka aatakihin. Tanungin kita ngayon, saan ka mahina? Tiyak, doon ka aatakihin. Yung iba, kahinaan pera. Diyan ka atakihin. Yung iba, kahinaan, papalit-palit ng relationship. Diyan ka atakihin. Yung iba, ang kahinaan, mabilis ma-fall. Sa mga single dyan, mabilis umiyak, kaya lumoloha. Diyan ka atakihin ng kaaway. Yung iba sa atin, kahinaan mo, mabilis kang matangay sa maring relationship. Yung iba sa mga pornographic sites, mga pornographic materials, diyan ka aatakihin ng kaaway. Kung yan yung struggle mo this 2020, last 2025, watch out. Possible diyan ka pa rin tirahin. Lust of the flesh. Pangalawa, pride of life. By the way, dagdag ko sa lust of the flesh, di lang yung patungkol sa mga malalaswa, pati sa mga maling pagkain. Ayan. Pride. Sa mga nagsabing, January 1 na, start na ng diet. Paalala ko lang, January 4 na. Ano pa? Pride of life. Then the evil, verse 5, then the evil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down. Sige, magpatihulog ka dyan. For it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Hoy, gumamit ng scripture. Pride of life. Sige nga, nakauta mo yan. Pwede kang mahulog sa patibong kahit alam mong mali because of pride. Maraming mga Christians ngayon, pinipili nila yung pride over humility. Alam niyo mga kapatid, this passage, wala naman talagang kailangan patunayan si Jesus Christ sa demonyo. Kung totoong son of God ka, sige nga. You see? Yung pride ang isa sa mga nag-uudlot o nagpumipigil for us to become victorious Christians. Kaya if this 2026, if you want to a victorious life this 2026, beware of your pride. Pangatlo, kalaban natin lust of the eye. Again, the devil took him to a very high mountain, dinala pa, and showed him all the kingdoms of the earth, of the world, and their splendor. Sabi niya, all this I give you. He said, if you bow down and worship me, oy, kung sasambahin mo lang ako. Lust of the eye, pangatlo. Pinakita kay Jesus Christ yung ganda ng sanlibutan ito. Ano intensyon ni Satan? Pinapakita yung maganda para papangitin yung buhay niya. Minsan ganun din po tayo.
May mga pain na ginagawa si Satan. Seemingly maganda, magandang deal, magandang scale, magandang sweldo, magandang babae, harmful na relationship, harmful na friendship, pero papapangitin pala niya yung relationship mo kay Lord. Gaano karaming mga Christians ang umiyak at nagsisi ng 2025 dahil maganda sa mata yung trabaho, maganda sa mata yung opportunity, maganda sa mata yung offer, maganda sa mata yung relationship, pero pumangit yung kanilang relationship sa Diyos. Gumanda yung buhay pero napalayo sa Diyos. Hindi ko po sinasabing wag na magpaganda ng buhay, pero may mga magagandang opportunity na papapangitin yung spiritual life mo. Last of the eye. Una po, gusto ko pong maunawaan ninyo, inevitable ang kaaway. Meron darating na kaaway, pero predictable po siya. Pero gusto ko sabihin sa inyo, for you to become encouraged, winnable. Ibig sabihin winnable, na kaya po mapagtagumpayan. Why? Because as Christians, since Jesus Christ overcame the world, we can overcome it. Why? Because we are fighting on a what battle? Na pagtagumpayan na ni Kristo ang digmaan na nilalabanan po natin ngayon. Tingnan nyo, lahat ng gina lahat ng sinabi ni Satan, counter-attack ni Jesus through God's word. Sabi ng verse 10, Then Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written. Type nyo nga po sa comment section, it is written. Worship the Lord your God and serve Him only. Si Lord lang ang sasambahin. Si Lord lang ang paglilingkuran. Mga kapatid, this 2026, alam ko maraming i-offer. Hindi lahat ng offer galing kay Lord. May mga offer si Satan sa'yo. I pray na maging sharp ka, maging discerning ka, maging strong ka sa lahat ng mga didesisyonan mo. Kasi ang goal ni Satan, ilayo ka sa tunay na pagsamba at ilayo ka sa tunay na pagsaserve sa Diyos. Pero kaya mo mapagtagumpayan. Away from me, Satan, for it is written. Importante this year ang Word of God. Importante this year ang pakikinig ng salita ng Diyos. Importante this year ang pagdidevotion. Importante sa taong ito ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang pakikinig sa salita ng Diyos. Why? Because our focus this year is to worship and serve God only. Kapatid, sabi ng verse 11, then the devil left him and angels came and attended him. Paano manalo? Paano matatalo ang kalaban? Kinakailan mag-offer ka? Nag-offer siya, pero mag-offer ka rin ng resistance or opposition. I-oppose mo, hindi ako papayag. Dapat desidido kang mawala siya. Jesus said to him, away. Ang sabi ng verse 10, away from me, Satan. Lumayo ka sa akin, Satan. Hindi yung, diyan ka lang, Satan, at I'll check, I'll think about your offer. Hindi ganun. Pag alam mong galing kay Satan, kahit pogi, yun. Kahit maganda, kahit mataas ang offer, pag hindi galing kay Lord at galing ito kay Satan, away from me, Satan. Why? Kaya hindi nababago ang buhay mo. Kaya hindi ka nagkakaroon ng spiritual growth because you cannot change something that you tolerate. Di ba yung mga bata, hindi mo mababago yung anak mo, tinotolerate mo sa pagiging spoiled eh. Hindi mo tinuturuan maghugas ng plato, hindi mo tinuturuan na maging responsable sa buhay. Tinotolerate mo eh. You cannot change something you continually tolerate. Dapat maitis written ka, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Dapat kargado ka ng Word of God. Dapat maitis written ka sa bawat atake ng kaaway. Sa madaling salita, hindi ka mananalo sa laban kung ayaw mong matalo ang kalaban mo at kung wala kang sandata na makakatalo sa kanya. Ano ang sandata na makakatalo sa kaaway? Salita ng Diyos. Resulta ng laban, the devil left him and angels came and attended him. Mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo na hindi mo matatalo ang demonyo kung hindi ka lalaban bilang Kristiyano. Kaya ngayon taon, makipag-word war ka sa demonyo. Hindi world war, word war. Labanan ng salita. Salita ng Diyos. Kargada ka dapat ng salita ng Diyos. Let me end with this. How to start your spiritual journey to a victorious life, spiritual guidance, spiritual discipline, and spiritual warfare. Now, there's one thing in conclusion of the story na ayokong mamiss mo. Ulitin ko po. May conclusion dito sa story ni Jesus Christ, verses 1 to 11, na ayokong mamiss mo. Tingnan mo saglit itong verse 11. Let me close with this.
Then the devil left him, and angels came and attended him. Pakita nyo nga po sa comment section, left. Iniwan siya ng demonyo. Now, yung Greek word po, the word left, okay? In Hebrew, ang ibig sabihin po niyan, aphiaimi. Okay, sa original language po niyan, aphiaimi ang ibig sabihin. Which also means, to live so that one is left may remain. Ulitin ko po, to live so that what is left may remain. Yung iniwan, para yung iniwan niya manatili. Pwede kasing umalis yung bagyo. Pakinggan nyo, may illustrate ko sa bagyo. Meron kasing mga pinuntahan ng bagyo na iniwan na wasak. Pero makakakita kami mga iniwan na bagyo na nananatiling nakatirik. Tibay ng pundasyon. May mga ninakawan na naubusan, pero may mga ninakawan na imbis na manakawan, nanatili pa rin secured. Uy, secured? Founded? Ito yung madalas na ginagawa ng demonyo sa mga tao. Yung iiwang kanyang wasak. Pero dito iba yung nangyari. Nung iniwan niya si Jesus Christ, iniwan niyang buo at panalo. Yan ang goal natin this year. Na aalis si Satan dahil ni-rebuke mo siya, nilabanan mo siya, aalis siya, hindi siya aalis na sugatan ka, hindi siya aalis na talunan ka, yung aalis siya na nanalo ka. Therefore, I can conclude as I end, pwede kang inaatake ng demonyo pero iiwan ka pa rin niyang buo at panalo. Why? Kasi gagamitin mo sa tama itong wilderness into blessedness. Blessedness is the state of being blessed with divine favor. This year, kapatid, nawa, kung sakaling iiwan ka ni Satanas, yung iiwan ka niyang hindi wasak, hindi ka niya iiwan na talunan. Iiwan ka niya dahil, hayaan mo na yan. Hindi mapabagsak, sa iba na lang. Yung buo at panalo. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras po nakakapanood sa aming first service for 2026 itong taong ito. I pray for salvation, restoration, vision, and healing upon his heart, upon her heart. At kung ngayon ka pa lang nanonood at wala ka pang, nakaka-attend at wala kang personal na relationship kay Jesus, sabihin mo lang, Lord, I need you in my life. I cannot save myself. I realize that I am a sinner and I need a Savior. Kailangan ko ng tagapagligtas. I cannot save myself from the judgment of God sa paghahatol ng Diyos. I cannot save myself from being in hell. I am destined to hell. That's why I need you. I need a Savior. At Lord, humingi ako ng tawad kasi for the past few years, nagtiwala ako sa sarili ko para sa aking sariling kaligtasan. Isa lamang po pala ang solusyon, manampalataya sa tapos na ginawa mo na sa cross. That's why today, I am asking for forgiveness. And today, Lord, tanggapin niyo po ako. And bilang tanda po ng aking totoong pagsuko, susunod po ako sa inyo. At Lord, hahanap po ako ng church like this. Magpapadisciple po ako, aatin po ako ng life group. Aatin po ako, Lord, ng mga Bible study group. Aatin po ako ng every Sunday para lumago po yung pananampalataya ko sa inyo. Lord, sa mga kapatid ko naman na naririto, I pray for salvation, restoration, provision, and healing upon their lives. Pagpalain niyo po sila, Panginoon Diyos, at dalangin ko, Lord, na maging masagana at mapagpala ang taong 2026 po sa amin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng spiritual guidance, spiritual discipline, at spiritual warfare. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. I hope na lahat po kayo napagpala ng napakagandang mensahe na ito ng ating pong Panginoong Jesus. God bless you. See you po next week para sa second installment ng ating pong January 2026 series entitled Prosperous New Year. This is Pastor Paul. Have a blessed and prosperous week ahead. Pagpalain po kayo ng Diyos.